At this point, maybe we can start now without questioning po. Yeah, Senator, good morning and welcome to Cebu again and again. Can you update us on the Senate's inquiry on the flood control controversy in the country? And what could be your possible legislative initiative to curb controversies and corruption of infra projects in the country? Salamat. Kailangan mag-mic or... Mic na lang, sir. Ay, sa harap mo po. Ito po yun. Ito ba? Sorry, akala ko hindi natin. Okay. Salamat kayo. So, actually, nagsimula na kami starting with the Senate minority and ang nakakatuwa in tandem with the House minority para maging mabunga itong nagiging investigasyon namin sa Blue Ribbon Committee sa Senado at sa TRICOM naman doon sa House of Representatives. Even before the investigations began, nag-file na po kami, Senate and House minorities, ng resolution on an open BICAM. Opo, pinagtulungan namin ni na Senate Minority Leader Tito Soto at yung tatlo pang minority leaders plus ako, plus Senators Kiko and Bam. At doon naman sa House, sina Representative Chel Jokno at dalawa pa ng Akbayan, si Representative Laila De Lima ng ML Party List at ilang mga district reps. Ang hinihingi po namin dun sa Open BICAM resolution ay, yun na nga, maging bukas hanggang sa Bicameral Conference Committee process ng budget taon-taon. Hindi lang sa Senate and House panels, hindi lang sa inyo sa media, pati sa kung sinong mamamayan ang gustong maka-observe. Hiningi din namin sa aming Open BICAM resolution na magkaroon ng matrix comparing and contrasting yung Senate and House versions ng budget. At hiningi din namin sa Open BICAM resolution na may minutes of every meeting of the Bicameral Conference Committee na parehong yung minutes at yung matrix, again, available to the public upon request. So, ibig sabihin, bago pa namin sinimulan yung investigasyon, ay meron na kaming at least isang nakikitang patutunguhan. In the meantime, nagbukas nga si Presidente ng isumbong sa Pangulo. Yung Senate Finance Committee din ay nagbukas ng budget tracking mechanism online. And yun na nga, yung star of the show ngayon dito sa paglilinis ng budget at ng budget process ay yung investigasyon sa flood control scams. So dun sa huling nadaluhan kong hearing, napa-agree ko ang DPWH resource persons all the way up to Undersecretary Cabral na dapat pag doble gastos, doble penalty, doble danyos. Kapag ginastosan both yung project itself at yung repair, no, dahil substandard o overpriced yung original budget, dapat doble din ang penalty ng contractor doon. So tatapusin nila dapat yung proyekto and at no cost to government. Napa-oo ko rin po ang DPWH na dapat zero tolerance sila. One strike, you're out policy sa mga contractor na mapapatunayang quote-unquote gumagawa ng ghost project or substandard project or overpriced project. So may ilang palang mga probinsya at bayan na highlight so far sa investigasyon. Pero ang balak po namin sa Senate minority at dala rin, gamit din yung privileged speech ni Senator Ping ay gawin ito mga nationwide na pagwawasto. Both on the part of the contractors, kaya mabuti dinilis na ng PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board, at least starting with yung siyam na kumpanya ng mga diskaya. That accountability has to extend beyond the contractors. Dapat pati yung mga tiwaling, kawani at opisyal ng DPWH at nagsisimula na yon sa ilan. Pero it has to extend dun sa mga nag-sponsor ng mga amendments. Ibig sabihin, kaming mga legislators din. Edward Ligas, the Filipino people are watching the ongoing investigation. Madam Senator, how would you assure
that the outcome of this investigation would have a positive results that would some officials, not only contractors, DPWH, and even senators who are linked to the contractors who accepted campaign funds like Senator Chis Escudero and those, for example, Bungo, whose relatives is also engaged in flood control projects. How would you assure that there will be no moro-moro o sarsuela on this investigation, considering na yung mga kasama dito sa anomalya, yung mga senador, so yung tinatawag nating parliamentary courtesy, wala ba kay kung saan mo ba kaiko ba yung maulaw ta, not only sa senators but also to the members of the lower house, no, yung kasama mismo. Tapos pangalawang tanong, ano yung culpability, the degree of culpability or liability dun sa mga involved sa ghost projects at saka yung substandard projects? Yun. Yun ang sinusubukang i-establish, lalo na ng Blue Ribbon Committee investigation o naming mga senador na nagpa-participate sa Blue Ribbon investigation. Ano yung degree of culpability? Ano yung mga kaso na dapat ikaso sa mga ma-expose namin na culpable dito. So hindi pwedeng simpleng magre-resign lang, hindi pwedeng, di ba? Hindi pwedeng simpleng makakancelan lang ng lisensya, hindi pwedeng simpleng nachichismis lang sa social media. So, kahit sino po, whether kaming mga legislators or yung mga DPWH officials at personnel or yung mga contractors, ay kailangang mapanagot. Dapat hindi wala, dapat hindi isa lang, dapat hindi kaunti lamang. Ang pinakamarami na pwede namin papanagutin sa kanilang culpability dito sa flood control scam. At paano ko so-called re-reassure yan? Well, I suppose ang pinakamalaking parliamentary courtesy na dapat namin i-exercise ay hindi sa isa't isa namin, mga kapwa-mambabatas, kundi sa ating mga kababayan. Dahil ang pera po na ina-appropriate ng Kongreso, ginagastos ng executive, at ngayon, finally, lumalabas ng malawakan. Kinokorrupt pala sa ganito mga flood control projects. And sabi nila, ibang mga infrastructure projects. At sabi nila, iba pang mga projects, activities, programs sa iba pang mga departments ay hindi naman pera ng gobyerno. Yan ay perang galing sa buwis ng mamamayan. At dapat bumalik sa mamamayan sa pamamagitan ng mga tamang flood control projects, etc. At kapag hindi nag-deliver ng pinapangako ng budget, kapag napatunayang kinokorrupt, hindi dapat managot po talaga. Cebu is ranked second with 414 projects. Madam Senator, what can you reveal about the flood control projects here in Cebu? Most especially yung QM builders. Ano yung revelations niyo? Ongoing pa rin yung Blue Ribbon investigation, and so far, wala pa kaming natatanong, particular dito sa Cebu Province or even Cebu City. Kahit po yung privilege speech ni Senator Ping ay sabi niya magpapatuloy pa. Dahil by the time he delivered it, yon yung mga probinsya at bayan na kumpleto na ang kanyang research at investigation. Kaya na-privilege speech na niya. But he did say na ipagpapatuloy niya yun dahil may iba pang mga rehiyon na subject ng kanyang research at investigation. I remember, binanggit niya ang Bicol, ang Western Visayas, ang Central Mindanao. So, hindi pa tapos, abangan ang mga susunod na kabanata. At siguro hindi lang sa Blue Ribbon, hindi lang sa TRICOM, dahil andun po yung mga panukala, kasama na ng minority leader ko, na magkaroon ng pangatlong independent investigative body na kukumpletuhin yung mga ebidensya at witnesses na inihaharap ng dalawang congressional bodies para magkaroon ng thoroughgoing na pinpointing ng accountabilities at maging solid foundation para sa case build-up laban sa mga dapat kasuhan. Just I want to make a follow-up question. Dahil sa August 26, nandun ako sa opisina ninyo at saka sa ibang senador. I just want to make a follow-up. What happened to this, this is a classic example of a substandard project, no, in a Lone District of Mandawi. This riprap was collapsed last October 29, 2024. There was no rain, there was no flood. In short, fair weather.
with the amount of 129 million pesos on this project. Makita niyo walang kabilya, di ba? After 1 week, nilagyan na nila ng kabilya. Yung contractor, Gel Rich Contractor Corporation, no? Trading Corporation, ang may-ari dito si Jerome Awit, no? So ano na ba ang, pwede ba siya mapatawag sa Blue Ribbon Committee? Dahil ano to classic example ng substandard. Ito nga, lumabas pa sa dyaryo, bangko lang yung ginagamit na riprap. So, I just want to be specific. Tapos yung sa August 15, there was a heavy downpour, no, in Metro Cebu, which resulted to flooding, no, in Metro Cebu, particularly in Mandawi. August 16, there was also another riprap in Barangay Tingog was also collapsed, no. TRICOM investigations kasi simula pa lang hindi pa tapos, and for example yung flooding sa Quezon City na bring na officially sa attention ng Blue Ribbon Committee. And kung meron ding mga legislators pati sa House of Representatives na magbibring up pa ng mga specific cases in other cities or in other provinces, wala naman pong nagpipigil sa investigating bodies na gawin ito. Ang importante ay maka-establish tayo ng president na pagsingil talaga ng accountability. Maka-establish tayo ng president ng maayos na paggagawa ng budget at maayos na paggagawa ng budget execution, including moving forward. So, salamat. Senator, do you see a need na mag-hearing dito sa Cebu considering there are a lot of projects here in Cebu? And the king of the development projects is here. Kapag nagdesisyon naman yung chair ng Senate Blue Ribbon Committee or yung chairs ng TRICOM, again, walang magpipigil na magdaos sa labas ng NCR. Pero wala pang schedule. Wala pang schedule po. So far, for example, particular sa Senate Blue Ribbon Committee, yung susunod na hearing ay sa Lunes, September 8, at doon pa rin po sa Senate. Good afternoon, ma'am. Junix from DYLA. Are you satisfied with how President Marcos or what President Marcos did in this controversy, and do you think he is serious in cleaning up his government? I suppose seryoso si Presidente nung sinama niya itong issue sa kanyang State of the Nation address at emphatic yung kanyang mga salita doon na mahiya naman kayo. At nasundan ito ng mga field inspections niya ng ilang mga flood control projects. Kasing o higit pa ng seryoso yung privilege speech ni Senator Ping dahil talagang well-investigated, well-researched bago pa ipresenta sa amin sa Senado. Kaya nag-spur talaga ng full-blown Blue Ribbon Committee investigation. I suppose ganon din ang TRICOM sa House of Representatives na seryoso din sila. If I'm already satisfied with what the President has done, well, gaya ng nabanggit ko kanina sa simula, papunta pa lang kami dun sa ano yung mga magiging rekomendasyon namin sa final committee report ng Blue Ribbon Committee. And for sure, it will already include yung pinamunuan na ng Senate and House minorities na dapat open BICAM ito. And we will work backwards from there. Hindi lang open BICAM. Yung prior process, dapat open yung GAB, yung pagbuo ng Kongreso ng General Appropriations Bill. And all the way back to the beginning, dapat open yung NEP, yung National Expenditure Program. Galing sa executive yun, galing sa Office of the President. At susuyurin namin, kung hindi namin matapos this year, every year, all the way up to 2027, para ihanda yung 2028 budget. Susubukan namin linisin yung bawat stage of the budget na yan ng mga improper insertions. Pipilitin talaga namin gawing transparent yan. Yung lagi namin sinasabi, dapat kung sino mag-propose ng amendment sa budget, tulad ng ibang mga bills, and this is one of the most important bills na pinapasa namin every year, dapat transparent. Alam kung sino. Para isang assurance na pagdating sa project execution, dapat maging maayos din. At pag hindi, accountable hindi lang yung contractor, hindi lang yung DPWH, pati yung sponsor ng amendments. So, dadalhin namin
that far through investigation tsaka through budget reforms. Kung seryoso si Presidente, sasamahan niya kami in the sense na kung anong executive action ang kaya niyang i-take, kung ano. Senator Balora Bato de la Rosa is pushing for the reimposition of the death penalty for the crime of plunder amidst issues of the corruption and politicians being involved in anomalous flood control projects. Ano po yung stand natin? Pabor po ba tayo dito? Di ako pabor dyan. As I have said several times before, tuwing may magfa-file ng reimposition of the death penalty, whether all-encompassing or for particular crimes, maling so-called deterrent yan, kahit sa heinous crimes. Yung death penalty ay cruel, inhuman, and degrading punishment. Yan ay anti-poor. At kahit sa most basic level, yun na nga, hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya, at kung mapatunayang guilty siya, mapaparusahan siya. Eh dito pa nga sa mga flood control projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal nang walang nananagot, di ba? Wala kasing inaaresto, pinoprosecute, pinarurusahan kung ma-find na guilty. Doon tayo magseryoso. Kapag tuloy-tuloy natin ginawa yun, whether contractor yan, DPWH person yan, o legislator yan, yan ang magiging epektibong deterrent sa plunder na yan, at hindi yung death penalty. What's your take sa independent commission na planong i-form ni President Marcos? And ano ang gusto mo makita sa independent commission? Anong powers ang dapat na ibigay ng presidente? And if ever ma-form na itong independent commission, ma'am, hindi kaya mag-overlap ito sa Blue Ribbon Committee investigation at sa lower house investigation? Or ihinto ba ang Senate and House sa kanilang investigation and ibigay na lang sa independent commission yung investigation? Of course, I can't speak for the House, pero kami sa Senate, sa Blue Ribbon, marami pa kami gustong ilabas na mga ebidensya, ilang witnesses possibly. So, hindi po kami titigil. Wala naman po akong takot na kung mag-overlap man, that's okay. Dahil ang tagal nang hindi iniimbestiga itong problemang ito, napakalaki na niya, napakalalim na niya, napakarami nang nanakaw sa taxpayers. I think it would benefit kung more rather than less ay complementarily nag-iimbestiga. So wala po akong worry na kapag nailunsad yung independent na body, kahit pa kung si Presidente ang maglunsad yan, na magiging counterproductive yan. Kung anong powers ang magkakaroon siya, yun ay interesado ng pinag-iisipan ng mga mambabatas. For example, naitatanong sa PINA powers ba? Kung yan ay kakailanganin, and that can be granted by the legislature, by law. So, para magkaroon ng isang effective na third independent investigative body, mag-complement sa trabaho ng Senate, Blue Ribbon mag-complement sa trabaho ng TRICOM, any necessary powers ay pwedeng pag-usapang i-grant ng legislature. Your counterpart sa House, ma'am, si Congressman Chedjok, no, may suggestion to DPWH na kung maaari si Secretary Dizon na ngayon ay magpalabas ng order, ma'am, to i-intercept, parang cyber warrant, to intercept gadgets of officials, government officials involved in this controversy, to intercept their gadgets, government-issued gadgets. What's your take on that, Senator? Well, I support the wisdom of my party mate, Representative Chel. I think may mga investigative tools na hindi natin naisip noon bago yung advent nitong ICT. At tulad ng trabaho namin sa Senate Committee on Women na kailangan namin mag-isip ng mga paraan, i-prevent yung harms at parusahan yung harms laban sa mga babae, mga bata, lalo na online, bukod sa in the physical world. I think kailangan pati yun sa pag-imbestiga namin